Mapagpalang araw sa bawat isa sa atin sa oras na ito. Ang video natin ngayon, nating pag-uusapan na aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa mga bagay na gagawin ng Diyos nitong mga huling panahon. It is about the greatest revival prophecy. Nanupat nang dumating at nangyari ang revival na ito, yung pagkapukaw at pagkagising ng tao sa Diyos, upang ang tao ay magbalik loob sa Diyos. Ito yung nangyari sa Book of Jonah. Sa Book of Jonah, nangyari ang greatest revival na mula sa hari, sa kanyang mga sundalo, sa kanyang mga ministro. Nagpakumbaba upang hanapin ang mukha ng Diyos, upang tamuhin ang pagpapatawad at ang buhay mula sa nakaambang kapahamakan ng paghukom na ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod. So dito, makikita natin na ang Book of Jonah ay may dalawang propesya na naunawaan ng ating Panginoong Kristo, na ito'y kanyang binanggit dito sa Matthew 12. Sa Matthew 12, dito ating makikita yung sinabi ng Panginoong Hesus tungkol sa prophecy of the greatest revival, na ang Diyos ay magbigay ng ikalawang pagkakataon sa kabila ng pagsuway ni Jonas. So dito sabi ng salita ng Diyos sa 39:40, this prophecy is belong to Jesus. Though the prophetic account of Jonah sa kanyang sulat, though hindi ito spoken words na nagsalita ang Diyos, kundi ito ay pangyayari sa buhay ni Jonah, na kung paano ito ang sabi ng ating Panginoong Hesus, na ang mga tao sa kanyang kapanahunan nang siya nangaral ito sa lupa at nagpakahayag, ang mga tao, ang mga scribas, parisyo at sadusyo, humihingi ng palatandaan ng mga bagay ng langit. At ang sabi niya sa verse 38, sabi dito, then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee. So hingi sila ng palatandaan na kung ang Panginoon Hesus ba ay siya yung ipinangakong Mesiyas, ay gusto nilang magpakita ng palatandaan ang ating Panginoon Hesus. Ngunit sa verse 39, sumagot ang Panginoon Hesus ng sabi, but he answered and said unto them, an evil and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given to it but the sign of Jonas the prophet. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So dito, malayo pa
ang kamatayan sa krus ng ating Panginoong Diyos. Ngunit sa aklat ng Jonas, naunawaan ng Panginoong Diyos ang plano at layunin ng Ama at kung ano ang kalooban ng Ama. At itong plano at layunin ng Ama ay hindi kayang basahin ng dyablo dahil ito'y pangyayari na nangyari, prophetic events, prophetic life events sa buhay ng mga naglilingkod sa Diyos. Doon kinuha na kinakailangang mamatay ang Panginoong Hesus at siya ililibing sa libingan sa loob ng 3 araw at 3 gabi. So nagkaroon ito ng fulfillment. So ito ang kagandahan ng ating Panginoong Hesus. Ito yung palatandaan na ang Diyos, bago mangyari ang isang bagay, sinasabi niya muna sa Amos 3:7. Ang Diyos ay walang gagawing anuman maliban ito'y kanyang ipapahayag sa kanyang lingkod na propeta. So mapalad ang tao na pinagtiwalaan ng Diyos ng kanyang mga salita. Mapalad ang tao na tumanggap ng plano at layunin ng Diyos sa kanyang buhay. So dito, nakikita ng Panginoong Hesus na ang nangyari kay Jonah ay isang palatandaan na mangyayari sa bugtong na anak ng Diyos. Kailangan siya mamatay sa cross, ililibing sa loob ng 3 araw at 3 gabi sa libingan at pagkatapos siya ay mabubuhay. At tunay, ito ang nangyari. So napakahalaga na makita natin yung from prophecy to fulfillment. Ngunit, hindi nagtapos dito ang paggamit ng ating Panginoong Hesus sa Revelation, the book of Jonah. Hindi nagtapos na ito'y patungkol lamang sa Kanya, kundi ginamit muli ang unawa at kapahayagan na binigay ng Ama sa ating Panginoong Hesus, na ibinabahagi naman sa atin ng ating Panginoong Hesus upang ito'y ating maunawaan. Dito, sa Matthew 16, makikita natin na mayroong palatandaan na kailangan malaman natin yung tinatawag na signs of time. Pagtutugmain ng Diyos ang propesya at dadalhin ng Diyos ang propesya sa katuparan, at ang katuparan ipapahayag ng Diyos kung sino at kanino sa kapanahunan magkakaroon ng katuparan ang propesya, ang prophecy. Sa Matthew 16, muling binanggit ng Panginoong Hesus ang pangalan ni Jonas, a sign should time. Dito makikita natin ang sabi ng salita ng Diyos. The Pharisees also with the Sadducees came and tempting desired him that he would shew them a sign from heaven. He answered and said unto them, when it is evening, ye see it will be fair weather, for the sky is red, and in the morning it will be fall weather. For today, for the sky is red and lowering. O ye hypocrites, you can discern the face of the sky, but you cannot discern the sign of the times. Sign of the times is critical to understand if without the Holy Spirit. Pero kapag ang Holy Spirit ay mayroong ugnayan sa tao, mauunawa ng tao ang signs of time. Mauunawa ng tao yung kapanahunan na itinakda ng Ama upang ang bawat pangyayari
sa lumang tipan tulad sa aklat ni Jonas ay mayroong napakalaking parte para sa pagkabuhay, para sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So dito napakahalaga na ang Holy Spirit ang nakakalam nito. At si Pedro, nasabi niya na sa pamamagitan ng Holy Spirit na siyang nagturo para isulat ang gayong pananalita upang isulat yung ganong pangyayari. Ang sabi niya, they are moved as they lead by the Spirit of God, the Holy Spirit. Ngayon nga dito makikita natin na sabi niya dito sa verse 4, a wicked and adulterous generation seeketh after a sign. There shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. Meaning, Jesus used the word prophet Jonas. It means prophetically, prophetic term, prophetic word, prophetic revelation ay gagawin ng Diyos. When we know, when we understand the signs of the times of the prophet Jonas. What is the sign of the prophet Jonas? The first sign of prophet Jonas is his death and resurrection. Yung consequences ng kanyang pagsuway sa mandate ng Diyos ay nagresulta para siya ihagis sa dagat at ang Diyos ay naghanda ng isang balyena na kung saan naharap-haraon siya sa ilalim ng tiyan ng isang balyena sa loob ng 3 araw at 3 gabi. So kung titingnan natin dito, walang words na sinabi ang Diyos. Bagkus pangyayari as a signs for the coming of Jesus Christ. Kaya nga yung second signs, makikita natin, ano ba ang second signs na nangyari sa buhay ni Jonas? Jonas received the mandate from the Father. Jonas received the mandate from the living God. Ano ang mandate na kanyang natanggap? Yet 40 days, Nineveh shall be destroyed. Judgment. Wawasakin ang Nineveh. At napagtanto ni Jonas na siya ay nakita niya, nalaman niya na ang Diyos ay mapagpahinahon at mapagbiyaya. Sinuway niya ang Diyos. Sa kanyang pagsuway, naranasan niya ang kamatayan. Ngunit ibinigay ng Diyos ang pagkabuhay muli. Isinukas siya ng isda sa dalampasigan. Pagkatapos ng sign ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay sa ating Panginoon, from disobedience, binigyan siya ng Diyos ng ikalawang pagkakataon to obey the mandate. Mula sa kamatayan, binigyan siya ng Diyos ng pagkabuhay na maguli upang yung buhay na kanyang ipinamuhay ay ipamuhay niya sa pagsunod sa utos ng Diyos. Sa kanyang pagsunod sa divine mandate ng Diyos. Dito natin makikita yung the greatest revival ever happened na mula sa hari
sa kanyang mga kasundaluhan, sa mga lahat ng naglilingkod sa hari, hanggang sa pinakamababa, alipin. Lahat sila ay nangag-ayon. Lahat sila ay nagpakumbaba. Lahat sila ay nangagsisi. Lahat sila ay humingi ng tawad sa Diyos. Nanupat ang kahabagan ng Diyos. Binali ng Diyos ang kanyang santo. So dito natin makikita na si Jonas may pagbagsak, ngunit itinayo siya muli ng Diyos. So dito natin makikita na yung ikalawang sign na sinabi ng ating Panginoong Hesus, but the signs of the prophet Jonah, ito ay nangyari sa buhay ni Pedro. Nang si Pedro ay dinala ng kanyang kapatid na si Andres, dinala si Pedro sa Panginoong Diyos. Ayon sa Book of John chapter 1, dito tumanggap ng prophetic revelation si Pedro. Sa pagtanggap ng prophetic divine revelation, kapahayagan na bumago sa puso at isipan sa unang pagkakataon ng kanilang pagtagpo ng Panginoong Diyos. Kaya dito, sabi dito sa John chapter 1, verse 40 to 42, ang sabi, one of the two which heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. Simon Peter's brother. So dito, and when he first findeth his own brother Simon, he said unto him, we have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. So verse 42, and he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, he said, thou art Simon, the son of Jonah. Dito natin makikita na si Pedro ay lahi na nagmula kay Jonah, na mayroong inheritance of the anointing, inheritance of the divine mandate, na ito'y pinadaloy ng Diyos mula kay Jonas hanggang kay Pedro. Binuksan ng Panginoon Hesus yung puso, yung espiritu at pagkaalam at pagkaunawa ni Simon Peter, na si Simon Peter, he is the son of Jonah. Then he called him Cephas, which is by interpretation a stone, a revelation of Jesus Christ. So dahil dito, si Pedro, tulad ng kanyang ninuno na si Jonah, bumagsak sa utos ng Diyos. At si Pedro man din ay dumanas ng pagbagsak. Kaya dito sa Lucas, makikita natin yung sinabi ng Panginoong Diyos kung paano babagsak, paano tatalikod si Pedro, paano niya tatalikuran ang Panginoong Kristo. Dito sa Lucas chapter 22 verse 31, sabi dito, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat, but I prayed for thee that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren.
Sabi ni Peter, and he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison and to death. And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day before that thou shalt thrice deny me that thou knowest me not. So dito, ipinakita ng Panginoon Hesus na tulad ni Job, ang diablo humingi ng permiso sa Diyos Ama upang subukin si Job. Ang kaso naman ni Pedro, ang diablo nagpaalam din sa ating Panginoon Hesus. Sabi niya, gusto ng diablo kunin ka at ilagay sa kanyang bilao upang ligligin, upang piliin ang laman sa iba. Ngunit sabi ng Panginoon Hesus, ngunit idinadalangin kita na kung ikaw ay makabalik, patatagin mo ang iyong mga kapatid. So dito, sa madaling sabi, nangyari ang ayon sa sinalita ng Diyos. 3 beses itinatwa ni Peter si Jesus, sapagkat ito ay may layunin. Bakit kinakailangang maranasan na mamatay si Pedro? Mamatay ang pananampalataya at pagtitiwala at ang pagsunod ni Pedro sa Panginoong Hesus, sapagkat kinakailangan. Sapagkat kung si Pedro ay hindi niya i-deny si Jesus, kasama siyang pahihirapan, kasama siyang ipapako, kasama siyang papatayin. Kapag namatay ang pisikal na katawang ito, wala ng pagkakataon ng Diyos na gamitin pa ang isang tao. Kaya mas minabuti ng Diyos na pinayagan niya si Satanas at inatatwa ni Pedro na hindi niya kilala si Jesus ng 3 beses, tapos tumilaw ka ang manok. Dahil may layunin, katulad ni Jonas sa kanyang pagtalikod sa Diyos, ibinalik ng Diyos ang buhay na anupat greatest revival ang nangyari sa kapanahonan ni Pedro. So dito pinapakita ang aral ng kapahayagang ito. Marami sa atin na minsan ang naglingkod sa Diyos, ngunit nakaranas ng pagtalikod sa utos at mandate na ibinigay ng Diyos. Ngunit ito ang unang pagkakataon. Ito ang kapahayagan na ito, the greatest revival, para bigyan ng Diyos ng ikalawang pagkakataon ang mga tao, ang mga minsay naglingkod sa Kanya, minsay tumanggap sa Kanya ng kapahayagan, at minsay naranasan na maglingkod sa Diyos, ngunit tumalikod. Ngunit ito ang panahon na ibinabalik ng Diyos ang divine mandate. Divine mandate, divine revelation, susunod yung divine power para kumilos ang Diyos sa puso at isipan ng bawat tao, upang magsisi ang tao, talikuran ng kanyang kasalanan, humingi ng tawad sa Diyos, at magbalik loob sa Diyos at lumakad kasama ang Diyos sa pananampalataya sa bugtong na ng Diyos. At dito magkakaroon, dito natin makikita yung the greatest revival prophecy. Kapag kabinigyan ng Diyos ng ikalawang pagkakataon ang bawat ng lupaypay, bawat ng hina, bawat natumba, bawat nasugatan, pinagaling ng Diyos, at sa kanilang pagtatayo, sa kanilang muling pagtayo sa presensya ng Diyos, nang muling tumayo si Pedro, taglay niya ang unawa sa kasulatan. Taglay niya ang unawa ng tungkol sa Holy Spirit. Taglay niya ang unawa tungkol sa prophetic revelation sa Book of Joel. At yun ang kanyang naranasan. The greatest revelation is from Jonah to the Book of Joel. So the greatest revival of prophecy, God is going to reach up to you again. Kaibigan, ikaw na nakapanood, kung minsan mo nang naranasan, ginamit ka ng Diyos. Ang revelation na ito ay para sa iyo.
Tatanggapin mo muli ang bahid. Tatanggapin mo muli ang revelation knowledge. Tatanggap ka ng divine mandate, at ang divine mandate ay kasunod divine power, at ang divine power ang kikilos upang manumbalik ang tao sa presensya ng Diyos. Ama, salamat. Ang mga hiwaga na ito ay binigay mo sa kanila na pinagkalooban mo ng unawa tungkol sa kaharian ng langit. Salamat sa iyo sa kapahayagan ito. Ikaw na Diyos na totoo, ikaw na Diyos na buhay, ikaw na Diyos na walang hanggang hari. Mangyari ang ayon sa iyong sinirita. Na ibabalik mo ang buhay sa kanila ng anlupaypay. Ibabalik mo ang lakas upang tumayo, lakaran ang iyong plano at layunin nitong huling araw. Salamat sa iyo, Ama. Salamat sa iyo, Holy Spirit. Salamat sa iyo, Panginoon. Tunay, ang iyong salita ay dadalhin mo sa katapanan. Tunay ang iyong plano at layunin, papangyarihin mo sa kapanahonan. Kaibigan, nais mo bang malaman kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Nais mo bang malaman kung ano ang plano at layunin ng Diyos? Hinihintay ka lumapit sa atin, Panginoon Jesus. Sa iyong paglapit sa Panginoon Jesus, sa simpleng usal na may pananampalataya, sasabihin mo, Panginoon, narito ako. Muli bumabalik sa iyo. Hiningi ko ang kapatawaran tulad ng pagpatawad mo kay Jonah. Humihingi ako ng kapatawaran tulad ng pagpatawad mo kay Pedro. Salamat sa kapatawaran at sinasamo ko, ibalik ang bahid, ang anointing, ang revelation knowledge, signs and wonders and miracles. Understanding the scriptures, understanding the prophetic words from prophecy to fulfillment. Salamat sa iyo, Ama. Salamat sa iyo, O Diyos, sa iyong papuri. Salamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Kaibigan ko, ikaw na pagpala sa ating video. At kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. At kung ikaw ay interesado na malaman, just comment your contact number. Just comment how to we contact you. Kukontakin ka namin at dadalhin ka namin sa presensya ng Diyos. Kung ikaw ay nagnanais na muling makabalik sa Diyos. Salamat kaibigan sa iyong pagpapasya ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw ng pagtanggap ng dakilang kapahayagan ayon sa plano at layunin ng Diyos. Subscribe na po.